Bagaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, Dalisay mo'y kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon pagbabago, natin ay gawing maaliwalas. Dami na magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. May gandang pagmasdan, mga gininto ang Magandang umaga po, Bicol! kapulot. Welcome sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Hangin naghihintay, At nako, ngayong umagang ito, marami naman tayong pag-uusapan. sisik Actually, magandang pag-uusapan natin ngayon eh. Kung kahapon na pag-usapan natin yung pili milk and yung mushroom production. pagsaluhan. Ngayon naman ay tatalakayan natin yung tungkol sa paggawa ng isang dessert. At hindi lang basta-basta dessert dahil meron itong kakaibang halo. And masasabi nating healthy pa. Kaya abangan niyo ito mamaya. Ang clue, isa sa mga ingredient nito ay itlog.
At the same time, meron ding condensed milk. Ay, abangan niyo po yan maya-maya lamang ha. Nakaka-excite itong pag-usapan. Anyways, papakinggan po tayo sa lahat ng Radyo Pilipinas Bicol-wide. Radyo Pilipinas Stations Bicol-wide. Sa Radyo Pilipinas Naga, 549 kHz sa AM band at sa Radyo Pilipinas Virac, 94.3 FM. At syempre, dito rin po sa Radyo Pilipinas Albay. At syempre, lahat din po tayo napapanood sa mga Facebook Live ng Radyo Pilipinas Naga, Radyo Pilipinas Virac at Andoanes, Radyo Pilipinas Albay, at maging po sa Department of Agriculture Bicol Facebook page. I-like and i-follow nyo po ang aming mga Facebook page at i-share nyo din po ang aming mga Facebook Live. Nang sa gayon ay marami pang maabot ng ating programang ito at makapigbigay tayo ng dagdag kaalaman sa kanila. Ano po? Pero kasama natin ngayong umaga si Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga. Chris, good morning! Good morning mga ka-agri. Another day, another episode ng programang Usapang Agrikultura. Tutok tayo hanggang alas 6 ng umaga mula sa Radyo Pilipinas Naga. Chris Novello po, magandang umaga. Thank you so much, Chris Novello ng Radyo Pilipinas Naga sa pagsama sa atin ngayong umaga. And good morning din sa mga kasama natin dyan sa Radyo Pilipinas Virac at Andoanes. Salamat sa pagsabay sa atin ngayong umagang ito. Kila Sir Rodolfo Kim. Hello po. Good morning. Bueno, punta na tayo sa lagay ng ating panahon kasi obviously, maganda ang panahon ngayong araw na ito. Pagpunta ko dito sa station, clear yung sky dito sa amin sa Albay. Hopefully, same din sa inyong lugar. Pero alamin natin yung kalagayan na magiging panahon ngayong araw mula sa ating Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture na Department of Agriculture Bicol kay Sir Brian Oro. Sir Brian, magandang umaga po. Magandang umaga mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Biyernes, November 29, 2024. Ayon sa datos ng Pag-asa ay makakaranas tayo ng maulap na may kalat-kalat at manakanakang bagulan sa mga selected towns ng Riang Bicol. Ang mahihinang pag-ulan na ito ay mainam sa pagtatanim at paghahanda ng mga lupang pagtataniman ng mga gulay, palay, mais at iba pa, lalo na sa mga rain-fed at sa may mga kataasang lugar. Subukan natin ang ibang tanim na may mataas na tolerance sa ulan katulad ng gabi, mais, sayote, talong, pipino, munggo at iba pang mga root crops. Gumamit rin ng mga submergence tolerant variety para sa palay tulad ng GSR2, GSR8, and GSR11 o ang tinatawag nating Green Super Rice. Ugaliing magpasiguro sa PCIC. Ito ay kaagapay na mga magsasaka at mga mangingisda upang hindi tuluyang malugi at mawala na pag-asa ang ating mga kasaka. Patuloy na mag-monitor sa lagay ng panahon at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture's office at iba pang mga ahensya para sa mga iba't ibang programang pang-agrikultura tulad ng mga binhi, seedlings at mga agri-farm machineries. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Thank you so much, Sir Brian Oro ng DA AMIA sa pagbigay sa atin po ng lagay ng panahon or pagbigay ng update kung sa magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito. So, meron pa rin mga panakanakang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dito sa ating rehiyon kaya sa mga lalabas ng bahay. Magdala po tayo ng mga panangga natin sa ulan. Kasi nang bibigla na lang yung ulan eh. Oo,
Siyempre, ayaw naman natin magkasakit, ayaw naman nating mabasa. Kaya magdala ho tayo ng payong or payong lang siguro. Huwag naman kapote. OA naman ang kapote. Bueno mga kaibigan, pakilala ko na po ating panauhing pandangal. Ngayong umagang pong ito, siya po ang SRS1 or in charge ng Regional Food Laboratory ng Department of Agriculture Bicol. Walang iba kundi si Ma'am Vivian or Maria Vivian Ayo. Ma'am, magandang umaga po, ma'am. Welcome po sa Usapang Agrikultura. Magandang umaga po, sir. At sa ating mga pakinig, magandang umaga din po. Good morning, ma'am. Kamusta po yung gising natin ngayong umagang ito, ma'am? Okay lang naman po, sir. Excited para sa interview. Excited pala si ma'am. Or syempre excited tayong magbahagi ng ating mga kaalaman sa ating mga tagapakinig ngayong umagang pong ito, ma'am. Ano po? Opo. Kasi marami tayong i-discuss regarding dito. Now, yung pag-uusapan natin nga ngayon, no, yung Regional Food Laboratory Services. So, ano po ang food laboratory, ma'am? Sir, ang Regional Food Laboratory po ay isang pasilidad po na under po ng Research Division ng Department of Agriculture, Bicol Region. Ang ating opisina po ay matatagpuan sa loob ng DA Regional Office Compound dito po sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ang mga serbisyo po namin, ito po ay ang ating pasilidad ay nagde-develop o nagsasaliksik at nagpapahusay ng mga teknolohiya sa pagpaproseso ng pagkain mula sa produktong pang-agrikultural, kagaya po ng bigas, mais, prutas, gulay at iba pang high value crops at karne na galing naman sa mga kahayupan kagaya ng baboy, baka, kuneho at gayon din po yung manok. At tumutulong din po kami mag-convert itong mga hilaw na produkto para maging produktong may mas mataas na halaga. Yung pong tinatawag natin na value-added products para po makatulong sa ating magsasaka na kumita at maiwasang mabulok ang kanilang ani. Usually po kapag harvest season, di ba po, mas marami ang ani at mas mababa po ang presyo. Sa pamamagitan po ng pagpoproseso nito, mas nagkakaroon ng kita ang mga magsasaka para po mas mahaba din po ang buhay o shelf life ng ating mga produkto. Meron pa din po kaming ibang serbisyo. Halimbawa po, nagsasagawa pa po kami ng mga pagsasanay o trainings at nagkakaroon ng mga hands-on demonstration upang ipakita at ituro ang mga pinahusay na teknolohiya ng aming opisina sa pagpoproseso ng produktong pagkain. So, sige po. Ano yung, di ba, nabanggit mo kanina yung, akala ko about lang sa plants. Even ano pala, ma'am, yung mga, akala ko yung mga produkto lang ng mga pananim natin, yung pinoproseso natin. Even yung mga animals din pala, ma'am. Opo, yung karne ng mga animals kasi kasakop pa din po yan ng Department of Agriculture. Like yung karne ng baboy, pwede tipong iproseso. Yung karne ng rabbit at karne ng manok. Pwede po siyang gawing tocino, ham, embutido, siomay, tapa at iba pang produkto para po mas mapahaba po ang buhay ng mga ito. At the same time, makadagdag, tama yung sinabi mo, ma'am, kanina, no? Tumaas yung value ng produkto. May additional value. At the same time, may additional income yung ating mga mga nagnenegosyo ng mga baboy or mga magsasaka natin, di ba po, ma'am? Opo. At pag naproseso po natin, mas napapahaba pa po yung shelf life o buhay ng mga produkto. Kasi pag yung perishable po, madaling masira yung mga raw products natin. Kaya po, sa pamamagitan ng pagpoproseso, mas napapahaba pa po yung shelf life ng ating mga produktong pang-agricultural at yung mga value-added products. Kasi syempre, pag pinapahaba natin yung shelf life, hindi nasasayang or walang nasasayang na pagkain, ma'am. Opo, tama po yun, sir. So, nabanggit nyo yung mga services,
Saan nga po ulit matatagpuan? Diyan sa Pili Camsur? Opo? Opo, ang aming pong opisina ay nasa compound po ng Department of Agriculture, dito po sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Ayan po. Doon pala sa Pili Camsur, sa compound ng DA. So, Opo, nabanggit opo. niyo lang yung mga services kanina. Ano pa po ba yung mga services ng inyong pong tanggapan, ma'am? Sir, nagbibigay din po kami ng technical assistant o yung tulong na technical para sa magsasaka, sa mga kababaihan at iba pang sektor. Sa pamamagitan po ng mga lectures o mga short briefings o maikling kaalaman sa mga grupong bumibisita po sa aming opisina. At nagpapa-unlock din po kami ng mga imbitasyon galing sa ibang ahensya ng gobyerno o pwede ding mga local government units o kaya mga pribadong organisasyon na nag-iimbita sa amin bilang tagapagsalita o mga resource persons para magbigay ng kaalaman sa kanilang mga participants at magturo ng aming mga na-develop na products. Ayun po. So, talagang magandang food maganda yung niyo, ma'am, yung pasilidad niyo or yung ahensya, yung tanggapan niyo kasi ang tawag doon, na-innovate natin yung mga products, di ma'am, di ba po? Yes po, sir. Opo. Meron pa din po kaming technical assistance na binibigay din sa mga students kasi especially kapag summer po, meron po mga summer jobs sa amin, on the job training, saka yung mga K-12 na senior high school students na tinatawag naman nilang work immersion. So, nagbibigay kami ng technical na tulong sa mga estudyante sa pamamagitan ng pagturo din ng iba't ibang pagproseso ng pagkain sa kabuuan po ng kanilang pananatili sa opisina namin. Minsan po, 2 weeks, 1 month, ayun po. Usually yung mga students naman po related sa food processing yung kanilang strand kagaya ng mga sa senior high school. Yung mga nagtitake ng mga agriculture course or kumbaga may mga thesis sa mga college students, ma'am, di ba po? Yung mga nag-innovate din ng mga food. Especially yung mga, naalala ko yung mga food tech, ma'am. Ay, opo, sir. Minsan dito po sila nag-OJT sa opisina namin at sa pamamagitan po ng pag-OJT nila, natuturuan namin sila yung hands-on talaga. Kung anong gusto nilang matutunan na na-develop naming products, yun po, tinuturo po namin. Hindi lang po yung mga products, tinuturuan po namin sila ng food safety at saka personal hygiene kasi kailangan din po yung pag nagpo-proseso ka ng pagkain. Siyempre, para malinis yung food. At saka malaking tulong to sa mga estudyante natin para iba kasi yung experience, iba kasi yung learnings kapag actual kumpara sa classroom. Yes po, sir. Tama ka po, sir. Kailangan talaga hands-on kasi iba naman yung lecture lang, iba naman po yung mas natututo pag hands-on talaga. Para nang sa gayon pag-graduate nila at makapunta sila or makuha nila yung mga trabaho nila, handa sila maharapin yun, ma'am. Or handa silang gawin yung mga ipapagawa sa kanila, ma'am. Tama po yun, sir. At natututo din po kasi dito po sa aming opisina, makikita na po nila yung mga equipment na ginagamit po sa pagproseso. Natututo din po sila gumamit ng mga equipment na yun. So talagang yung mga bagong equipments din, di ba? Marami tayong mga bagong equipments. Well, speaking of equipments or iba pang mga ano pa yung mga facilities ang matatagpuan po natin diyan sa Food Lab? Sir, kasi isa kaming food processing facility, so marami kaming mga equipment para sa pagproseso ng pagkain, kagaya ng food dehydrator. Ito po ay importante para maalis ang tubig o moisture ng pagkain upang mas mapahaba po ang shelf life nito. Meron din po kaming oven na pwedeng gamitin sa pag-bake. Meron din po kaming griller, mixer, may noodle maker din po. Pulverizer at marami pa pong iba
nasa ginagamit sa pagproseso ng pagkain. Meron din po kaming mga equipment para naman po sa packaging. Halimbawa po yung vacuum sealer para mas maganda yung packaging ng produkto at mapahaba pa ang buhay. At yung pedal foot sealer, meron din po kami para sa packaging. Ayan po, sir. So, nabanggit niyo kanina yung, tama ba yung dehydrator, ma'am? Opo, Maganda opo. yung dehydrator kasi lalo na kapag pag papahaba, i-stock mo yung pagkain, like for example, yung mga gulay, yung mga nasa Opo. cup noodles, di ba ma'am? Yung pag binubuksan mo, Opo. yun yung makikita mo yung mga maliliit na pirasong kapirasong gulay. So, ang ganda ng Opo. dehydrator, marami tayong magagawa na produkto na at the same time, healthy din. Opo, mas napapahaba po ang buhay. Kagaya ng mga gulay po, pwede po natin siyang i-pulverize o gawing flour. I-dehydrate muna po natin siya para po maging flour ito, para tuyo po talaga, walang water content. Yan po. Saka ang kagandahan ng dehydrator hindi mo na kaya instead na bibilad mo sa araw, dehydrator mo na lang, mas malinis pa, di ba? Opo, mas malinis pa po, sir, saka mas maganda yung kalalabasan ng produkto pag dehydrator po ang gamit. Ayan, sir. Yung na-mention din kanina, yung noodle maker, tama po ba, ma'am? Opo, opo. Noodle maker, maganda yung for example, gagawa tayo ng Mga noodles. pansit. Yeah, pansit na may Opo, ng pansit malunggay. noodles. Di ba Opo, maghahaluan ng malunggay or ibang prutas, o kaya ibang gulay. Pwede din pong squash o kalabasa. So, Ayan, sir. maganda yung mga kagamitan natin dyan sa Food Lab, ma'am, di ba? So, sino-sino po ang Opo. pwedeng mag-avail or sino-sino po yung pwedeng mag-avail ng mga facilities at services po natin dyan, ma'am? Ang mga magsasaka po at iba pang kliyente ay very much welcome po sa aming opisina. Ang kailangan lang pong sumulat sa aming director na si Mr. Rodel Tornilla, sa aming Regional Executive Director, at ipapasa po yan sa amin. Naka-attention lang po sa Regional Food Laboratory yung sulat. At pagka meron na pong routing slip yun, pwede na po namin paunlakan yung mga request ng ating mga magsasaka at iba pa pong kliyente ng opisina. So, yan po. ano pa ba, ma'am? Ito, may bayad ho ba yung pag-avail natin ng mga facilities and services? Sa ngayon po, walang bayad kasi may dinidevelop po kami kasi under po kami ng Technology Business Incubation Program. So hindi pa naman po natatapos yung propose na yung implementation noon. So wala pong bayad. Pero pag kung mag-enroll sa Technology Business Incubation, kasali na po isang package po 'yan. Pero sa ngayon po dito sa mga avail lang po ng aming mga specific na serbisyo, wala naman po. Basta may approval lang po sa aming director. So maganda yung nakakatulong yan sa ating mga magsasaka or sa mga estudyante or sa mga interesado na makapag-avail ng inyong mga serbisyo po dyan sa inyong tanggapan. So kailangan ng sulat sa inyo pong director, ma'am, and yes, yung may naka-attention sa Regional Food Laboratory Office. Ayun. So hopefully napakinggan ng ating mga kababayan po 'yun. Okay, nabanggit na nga pala yung requirement. So yun man lang letter. Opo, yun lang naman po. Okay, so ano po yung mga produkto na na-develop na po sa Food Laboratory ng Department of Agriculture, ma'am? Ay sir, marami pong produkto na na-develop kasi matagal na po yung office. So marami po kami iba't ibang produkto galing sa bigas, sa corn, may cassava products din po, soybean, sweet potato, meron kaming adlay, sorghum, batuan, taro yung gabi po, rimas, kakao, mushroom. Meron din pong sa nipa. Na process na nipa, pili, yung sili, pinya, malunggay, at iba pang mga gulay, at mga tropical flower, kagaya ng banana flower,
taro flour, squash flour. Meron din po kaming na-develop na mga tea or juice. Gaya ng malunggay powder tea, guyabano powder tea, at yung sa mga karne, livestock product na nabanggit ko po kanina, yung chicken nuggets, siomai, yung cordon bleu, luncheon meat, at iba-iba pa pong mga produkto na galing sa agricultural products. So ang po namin, meron po kaming, at karamihan po sa mga produktong ito ay nakadisplay po sa aming Teknomerkado. Yung pong innovation center namin na nasa katabi lang po ng office namin, under po siya sa Regional Technology Commercialization Center. Nandun po yon, mga produktong yon na available for sale. Pero marami po ang nag-direct sa ibang, meron din pong products na nasa mall na, kagaya ng veggie chips. Ito po ay ginagawa na ng The Helping Hands Community Organization. Sa DAET naman po ito. So sila po ay nagsusupply na din sa mga school, sa iba't ibang tindahan. Tapos yung mushroom products naman po nagawa ni Mr. Ramon Espiritu ng San Fernando, ni Ma'am Mary Jane Salamangke ng Buhi. Tapos at iba pa pong nagpo-produce ng mushroom products, available na din po sa Teknomerkado at sa yung produkto po ni Mr. Ramon Espiritu nasa mga mall na din po. Wow. Meron din po yung 12-in-1 ginger tea ng Shimber Food Products from Iriga naman po. Usually din po nagpa-participate sila sa mga trade fair. So kung may mga trade fair po makikita po ninyo sila doon sa mga trade fairs. Pero po yung karamihan sa mga produkto nandito po sa aming Teknomerkado. Dito lang po, doon po sa loob ng DA compound. So, ang ganda, ang dami, di ko na matandaan yung iba. Ang daming produkto pala nga na-i-produce natin. Yes, sir. Opo. Iba-iba pong produkto galing sa iba't ibang mga agricultural products. Nabanggit niyo kanina yung flour, cassava flour ba yun? Tama ba, ma'am? Meron pong cassava flour, meron pong sweet potato flour, at taro flour, yan po, banana flour, adlay flour, rimas flour, soybean flour, yun po. So, iba-ibang klaseng flour po. Grabe, ang dami. Na-try niyo ba yung gamitin yung mga flour na yan, ma'am? Para, for example, gumawa ng tinapay or yung pang pag magpiprito, parang breading mix. Ay, hindi breading mix yun. Tama bang? Meron pong breading mix yung sa soybean, from soya naman. Meron pong na-develop na soya breading mix. Pwede din po yun. Wow. Pero yung iba't ibang flour, sir, ginagamit po namin sa mga like yung butchi or yung sa empanada, yung instead na yung ordinary flour po para dun sa tinapay ng empanada, ginagamitan namin ng ibang klaseng flour. Parang ini-innovate po namin para magamit po yung mga flour na na-develop din namin. At the same time, healthy din. Kasi gulay from ang tawag nito, galing sa mga root crops natin na may mga mayaman din sa minerals. Or tama ba kung mga vitamins and minerals? Opo, minerals and vitamins po. Opo. Malaking tulong yan sa mga natin, mga ka-agri natin na health conscious. Di ba po, ma'am? Opo, mas nutritious po talaga siya kasi galing sa gulay. So, yung mga flour at root crops. So galing sila sa root crops. And ano nga yung nabanggit mo pa kanina, ma'am, yung mga processed meat. Gaya nung yung cordon bleu, nako, meron pa lang nabibili na ng ganyan. Akala ko Opo. Magkano naman yun? Magkano yun, ma'am? Sir, depende kasi sa ginamit na na ingredient. Pag nagtuturo po kami pag nagle-lecture po kami, nagle-lecture din ng mga cost estimate ng mga produkto. So depende po sa ingredients ang tinuturo naming cost estimate. So nalalaman po nila kung paano sila magpresyo din ng produkto nila. Yan, sir. So kasali na po 'yun doon sa training namin na ginagawa. Para tama at the same time
saktong-sakto lang din yung pagka presyo ng produkto. And syempre, Opo. siguro din natin na mataas yung kita ng ating mga nag-invent or nag-innovate ng mga produktong yon, ma'am. Yes po, sir. Sa kasalukuyan po, gumagawa kami ng monitoring sa mga nag-adapt. Nakita po namin na talagang kumikita sila. Ang average po niyan ay 54% ang kanilang kita sa Wow. mga sa mga na-process nilang produkto. Mm-mm. Depende po, sir, sa sa lugar kung alin ang mas mabenta doon sa lugar nila. Yun po ang ginagawa nilang produkto. May mga lugar kasi na paborito itong klaseng produktong ito. Like for example, yung kamalig, yung anong tawag doon, yung pinangat. Kaso hindi naman yes, sir, taro. di ba? Ay, pero Taro. yung taro, di ba? Yung Opo. dahon. Kasi Yung dahon ng yung dahon ng ng gabi. yeah, gabi. Gabi po. Saka nakikita ko na rin sa mga supermarkets yung mga ganun klaseng produkto naka-frozen na. Saka para kainin mo, iinitin mo na lang, ma'am, 'di ba? Yes, sir. Opo, oo. Nakita ko Ready to eat na. Yes. So, para anytime, anywhere, pwede mong matikman yung delicacy ng mga Bicol. lugar, ng Bicol, especially sa ating rehiyon. So, Yes, paano mo makokontak yung anyong ahensya, ma'am? Sir, pwede naman po kayong pumunta sa office o pwede po kayong tumawag sa akin. 0939-7255-636. Yan po ang cellphone number ko. O makipag-ugnayan po kayo sa aming opisina. At bukas naman po ang aming opisina from Monday to Friday po, 8 to 5 p.m. So, Yan po. bukas ang opisina ni na ma'am tuwing Lunes hanggang Biyernes. At Opo, hopefully, opo. nakikinig yung ating mga, or napakinggan nyo ng ating mga kababayan ngayong umagang ito. So, ano pa ba yung mga katanungan ko? Well, kasi may nasend sa amin na video si Ma'am Lovelia. By the way, good morning pala kay Ma'am Lovelia Garin at sa mga kasamahan po natin dyan sa Department of Agriculture. Good morning po. So, yung napanood ko, or pinanood ka kanina yung bigyan nga kami ng parang konting brief explanation about dun sa squash na tawag nito yung squash na leche flan. Yung squash leche flan po, ginagamit po namin yung laman ng squash. Kagaya din po ng same process din po ng leche flan, may egg, may tawag dito, may egg, may gatas. Pero nilalagyan din po nung squash na na dinurog. Saka Dinurog parang dinagdag as ingredient yung squash, yung kalabasa. Opo. Dinadagdagan lang po ng squash. Same process man lang po ng ini-steam din po siya. So, ano ba yung mga possible health benefits nito, or let's say mga sustansya na makukuha ng ating pag kinain nito itong leche flan? Marami po, may vitamins and rich in vitamin A po kasi yung squash. So, mas nutritious po siya. Marami pong vitamins and minerals na makukuha. May egg pa po siya, so may protein din po. So, yun po, mas nutritious po siya kasi dinagdagan pa po ng squash yung ating leche flan. So, yun po. So, ang ganda, ang marami tayong na-iimbento na mga or let's say na-innovate pala na mga produkto mula sa ating mga magsasaka at the same time sa ating mga nag-aalaga ng hayop. So, looking forward sa natin, sa ating food laboratory. At naway marami pa tayong ma'am, di ba, madiskubre na mga pagkain mga pagkain, ma'am. Opo. So, patuloy po kami nagde-develop ng mga products at nagpo-proseso nito para po mas matulungan natin ating mga magsasaka. So, okay ma'am, ano po yung mensahe natin sa ating mga, let's say, mga magsasaka, mga nag-aalaga ng hayop, at maging sa mga mangingisda, and of course, doon sa mga interesado sa makipag-ugnayan po sa inyong tanggapan, ma'am?
So, ang aming pong tanggapan, ang Regional Food Laboratory po ay laging bukas upang makatulong sa pamamagitan ng aming food processing facility. So, layunin po naming patibayin ng mga kakayahan ng ating magsasaka, especially ng ating magsasaka at iba pang sektor sa pagpuproseso ng mga ani upang ito ay madagdagan ang halaga at madagdagan din yung kita nila. So, patuloy po kaming magiging katuwang ng ating mga magsasaka sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. So, kung meron pong nais mag-avail ng aming serbisyo, huwag pong mag-atubili na makipag-ugnayan sa aming opisina sa DARFO 5 Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Yun lang po, ang aming opisina ay laging bukas po para po sa mga serbisyong kailangan ng ating mga kliyente. Sige ma'am. Ma'am Vivian or Ma'am Maria Vivian, maraming salamat po sa pagbigay ng oras sa amin ngayong umagang ito, and more power sa inyong tanggapan. God bless po, ma'am. Sige po, maraming salamat din po, sir, at magandang umaga po sa inyong lahat. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. So yun nga, yun pa si Ma'am Maria Vivian Ayo. Siya po ang SRS-1 in charge ng Regional Food Laboratory ng Department of Agriculture. So kanina na pag-usapan natin yung mga serbisyo na at mga facilities and equipments na binabahagi nila sa kanila or binabahagi nila sa kanilang mga kliyente. Ano po? So ang dami dahil sa Regional Food Laboratory, nakakapaggawa tayo ng ibang mga produkto mula sa produkto ng ating mga magsasaka, or nakakawag tayo ng ibang mga pagkain na napapahaba din yung shelf life. At the same time, nakakawag tayo ng mga mas masasarap pang pagkain. At nakakadagdag din ng kita sa ating mga magsasaka and mangingisda. And yun na nga. So napag-usapan natin kanina yung squash. Di ba po? Yung squash leche flan. So ito, mapapanood natin yung patungkol nga dito sa ating squash leche flan. Narito, panoorin po natin yung paano ba nga ba paggawa nitong squash leche flan. Welcome sa Umasenso Online Season 2. Ako po si Wilvina Bernedo. At ako naman si Kenneth Piña Sirada. At makakasama niyo po uli kami ngayong araw para magbahagi ng isang recipe. Ito ang squash leche flan. Sa paggawa ng squash leche flan, syempre kinakailangan natin ng squash. Syempre ito po ay steamed and mashed. Pwede nyo naman pong i-blender or i-food processor kung available po ito sa inyo. And then, ito naman po ay condensed milk. Kahit anong condensed milk na gusto nyo, pwedeng-pwede. Ito naman po ay 6 pieces of whole egg. Yes, whole egg po ang ating gagamitin. Kailangan din po natin ng vanilla para pangtanggal lansa ng ating itlog. Kailangan din po natin ng sugar. Sa unang step po, kailangan po natin mag-caramelize ng sugar sa ating hiyanera. Maglalagay po tayo ng 2 tablespoon of brown sugar para mas matingkad po yung kulay ng ating caramel. Ika-caramelize lang po natin yung ating sugar. Make sure lang po na iwasan nating hindi masunog or matutong yung ating sugar. Kasi po pag nasunog po siya, iiba po yung lasa ng ating sugar. Maaari po siyang pumait. Ayan, ganyan na po yung kanyang itsura. Ilalagay na po natin yung ating squash.
Siyempre, mas nutritious yung ating leche flan. Then, isusunod na po natin yung ating condensed milk. Yung ating whole egg. Sa pagmix niyan, dahan-dahan lang po para maiwasan natin yung bubbles. Kasi pag maraming bubbles, hindi po ganon kaganda yung magiging texture ng ating leche flan. So, isusunod na po natin yung ating vanilla. So, mix lang po natin siya ng dahan-dahan. Pag na-mix na po natin siya, strain po natin siya or salain natin ng 3 beses para mas maging smooth yung ating leche flan. So, ayan, tapos na po nating salain yung ating leche flan mixture. Ngayon naman po, ilalagay na po natin siya sa lianera isa-isa. Sa recipe ito, makakagawa tayo ng 4 na piraso ng medium size na lianera. So, after po nating malagay yung mixture sa ating molder, tatakpan na po natin siya ng aluminum foil. Sisiguraduhin lang po natin na hindi po siya malalagyan ng tubig or yung kanyang steam. Kasi pag nalagyan po siya ng tubig, masisira po yung kanyang shape. At syempre yung kanyang texture. So, ilalagay na po natin siya sa steamer. Siguraduhin po natin na kumukulo na po yung tubig pag nilagay po natin siya. Then, after po nating mailagay siya, tatakpan na po natin siya at pahihinaan po natin yung kanyang apoy. Iiwasan po natin na malakas yung kanyang apoy para din po maiwasan natin na magkaroon ng mga butas-butas yung ating leche flan. So, ayan, i-steam lang po natin siya for 40 minutes. At after 40 minutes, babalikan natin siya at i-check natin kung okay na ba yung ating leche flan. Vine, alam ko may tinatago ka na naman na trivia. Siyempre, hindi mawawala yan. Alam nyo ba na ang leche flan, siyempre Filipino dessert siya, pero pinaniniwalaang dinala siya ng mga Espanyol noong 16th century. In Spanish kasi, ang leche means milk at ang flan naman means cream caramel. Kaya tinawag siyang leche flan. Kaya pala. Pero sa European origin, ginagamit sa kanila ay cream. Samantalang dito naman sa atin sa Pilipinas, ang kadalasan ginagamit natin ay evaporated milk or condensed milk. So, ayan, dagdag kaalaman naman po sa inyo. Ayan, after 40 minutes, i-check na po natin yung ating leche flan kung okay na ba siya. Ayan. Sa pag-check, kailangan po natin ng toothpick. Ayan. O, so mayroon din po siya. Ayan, toothpick. Buksan po natin siya. Ayan. Ayan. Wow, napaka-smooth ng ating leche flan. Kitang-kita nyo naman po maganda po yung ating pagkakaluto sa ating leche flan. Wala siyang bubbles. Toothpick check natin.
Wala na po. Ayan. Pag wala na po siyang sumasabit, okay na po yung ating leche flan. Pwede na natin siyang alisin sa ating steamer. Lagay na po natin siya sa ating tray. So, tatanggalin ko na siya. Ayan na po yung ating leche flan. So, ilalagay na po natin siya dito. So, ayan. Ready na ba kayo? Ayan, yung ating leche flan. Pwede na natin siyang tikman. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. At yun nga, napanood natin yung paggawa ng leche flan na may squash or kalabasa. So maganda ito para sa ating mga kids or sa mga bata na mahilig sa matatamis. Although matamis yung kinakain nilang leche flan, may halo naman itong kalabasa. May karagdagang health benefits din na makakatulog or makakadagdag ng mga sustansya sa leche flan. At the same time, kumpletong nutrisyon na makukuha ng ating mga bata. Ano po? Sa napanood natin, same naman yung proseso. Yung idadagdag lang natin yung dinurog na kalabasa. So, base sa napanood ko, para in-steam yata yung yung kalabasa or yung squash bago hinalo dun sa ating leche flan. Saka mas maganda rin kung yung kulay ng kalabasa kakulay din ng leche flan. Like for example, yung medyo yellow or kaya halos mag-orange na siya. So maganda yun para tawag nito? Bumagay sa kulay para akala ng mga bata, walang gulay ito. Di ba? So, maganda yun. Hopefully, maibigay natin yung ganong klaseng mga desserts sa ating mga bata. And especially sa mga din natin, mga health conscious din natin na mga ka-agree. Ano po? Pero, mamaya, sa pagbabalik natin, italakay naman natin ang ating bantay presyo. Bibigay tayo ng updates tungkol sa mga pinakahuling presyuhan ng ating mga basic commodities, mga binibili natin araw-araw sa ating mga public markets dito sa Bicol. Babalik pa po ang Usapang Agrikultura, makalipas lang hong ilang paalala. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng binhi ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Sundin ang 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, pakipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin Pili, Camarines Sur. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kanin. Let's be responsible. Let's be responsible. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, pati pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka.
na, bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be rice-sponsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayang. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipinas. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo, nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yun, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. Ang ganda na ng pag-usapan natin kanina, no? Together with Mama Maria Vivian Ayo, yung ating SRS-1 in charge ng Regional Food Laboratory ng Department of Agriculture, Bicol. Tungkol nga dun sa mga pwede nating ma-avail na serbisyo mula sa kanilang tanggapan. So, nabanggit na kanina, meron silang dehydrator. Ako, dami mga gawa sa dehydrator. Kaya pala niyang habain pa yung buhay ng mga gulay na tawag dito, yung tulad ng mga nasa natin, mga noodles, instant noodles. At the same time, pwede rin tayo makagawa ng harina o flour mula sa mga dahon. Mas maganda yun, Kung sa gayon, matuloy-tuloy na ang ating healthy living. Or makakain tayo ng mga masusustansyang pagkain mula doon sa proseso na produkto. Beno, punta tayo sa ating bantay presyo ngayong umagang pong ito. So, alamin natin ang pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture. Ang layong ito'y maabot sa presyuhan ng ating mga binibiling basic goods sa pamilihan, bawat mga pampublikong pamilihan. Ito yung presyuhan ngayon ng bigas, well-milled rice na local per kilo. Naglalaro sa 50 pesos
hanggang 54 pesos ang bawat kilo. Tig 50 pesos sa Diet Public Market. 53 pesos sa Legazpi, Naga City People's Mall, at Iriga City Public Market. At tig 54 pesos naman sa Tabaco, Virac, Masbate at Sorsogon City Public Market. Sa pork liempo, eto, naglalaro sa 280 pesos hanggang 320 pesos ang bawat kilo. At pinakamura itong Virac Public Market, 280. At tawag nito, itong tig 300 pesos naman sa Legazpi at Tabaco Public Market. At naglalaro din sa tawag 320 sa Daet Public Market, Iriga, Masbate, Sorsogon at 330 pesos naman sa Naga City People's Mall. Ito, sa isda, tilapia, 150 hanggang 160 pesos per kilo. 150 sa Daet at tigwa 160 naman sa Legazpi, Tabaco, Virac, Naga City People's Mall, Iriga at Sorsogon City Public Market. Sa Galunggong, naglalaro sa 180 hanggang 240 pesos ang bawat kilo ng galunggong. Sa manok, isang buong manok naglalaro sa 190 hanggang 220 pesos. Or 210, I'm sorry. 190 hanggang 210 pesos ang bawat kilo ng isang buong manok. Ito naman sa egg or sa itlog, medium size egg. Naglalaro sa 850 hanggang 9 pesos ang bawat piraso ng itlog. Sa gulay na ampalaya, naglalaro naman sa 160 hanggang 220 pesos ang bawat kilo ng ampalaya. Lalo na sa mga gulay lovers, magandang ampalaya natin, ano? Ganda mag-ampalaya ngayong Friday. Friday pala ngayon. Today is Mongo Day. Oo. Nabigyan ko kayo ng update sa presyo ng galunggong, ano? Yung perfect na kapartner ng ating munggo. Ngayong Biyernes. Baka naman. Eto, nasa na nga tayo. Petchay Native. 100 hanggang 180 pesos ang bawat kilo. Tig 100 pesos sa Legazpi, Tabaco, 120 sa Daet, Naga City People's Mall, Iriga Public Market, Masbate and the Sorsogon City Public Markets. At 180 naman sa Virac Public Market. Sa kamatis, 160 hanggang 220 pesos ang bawat kilo ng kamatis. Sa repolyo naman, naglalaro sa 120 hanggang 160 pesos ang bawat kilo ng repolyo or cabbage. Ito, sa Petchay Baguio, naglalaro naman po sa 120 hanggang 160 pesos ang bawat kilo ng Petchay Baguio. Tigwa 120 sa Legazpi, Tabaco, Daet, Naga City People's Mall, Iriga City Public Market at Sorsogon City Public Market. Samantalang 140 pesos naman sa Masbate at 160 pesos sa Virac at Andoanes. Red onion, yung sibuyas natin, 100 hanggang 160 pesos ang bawat kilo ng sibuyas. Sa sugar, asukal, naglalaro naman sa 66 hanggang 80 pesos ang bawat kilo ng brown sugar, asukal. At sa atin ng mga cooking oil o mga mantika natin, naglalaro sa 90 pesos hanggang 110 pesos ang bawat litro ng ating cooking oil. So, pinakamura, no? Itong sa Naga City People's Mall at Iriga na nasa 90 pesos lang yung per liter sa kanila. At 100, tigwa 100 naman sa Legazpi, Tabaco, Virac Public Market at Daet.
110 sa Masbate at 99 pesos naman sa Sorsogon City. Ako, isa makisalo. So yan po ang ating bantay presyo ngayong Okay, nagbabalik tayo. So, nawala tayo, naka-ere siya. Tayo sa power supply natin. Bueno, bago tayo magtapos, magpapaalam muna natin ang ating mga kasamahan all the way from Radyo Pilipinas Naga. Sir Chris Novelo. Sir Chris! Mga ka-agri, panibagong episode ng programang Usapang Agrikultura ang inyo pong nasubaybayan sa muli bukas po sa oras na alas 5 hanggang alas 6 ng magandang umaga muli mula dito sa Pilgrim City of Naga. Chris Novelo po sa muli. Magandang umaga. Alright, thank you so much Sir Chris Novelo sa pagsama sa atin ngayong umagang ito. And syempre, maraming salamat din sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Virac and sa pagsama nyo rin sa amin ngayong umagang ito. Magamat nagkaroon tayo ng panandaliang pagkawala ng kuryente pero well, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa although patapos na. Siyempre, pati na natin ng good morning ating mga nanonood sa Facebook Live. Maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood at naway nakatulong ang aming programang ito na makapagbigay ng karagdagang kaalaman sa inyong kabuhayan dito sa ating Usapang Agrikultura. Mga ka-agri, maraming salamat po sa pakikinig sa Radyo Pilipinas Naga 9549 kHz sa AM band, maging sa Radyo Pilipinas Virac 94.3 FM. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa production team, JM Olarte, Lawrence Figuracion at Sam Balindan, sa ngalan din po ng aming station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Ako po ang inyong lingkod, Paul Hapin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating programang Usapang Agrikultura. See you again tomorrow. God bless.